Let's put ourselves in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. divine love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Unity prayer. May our feet journey together. May our hands gather in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. May our lips pray together to gain mercy from the eternal Father. Amen. Amen. Heavenly Father, Lord, we lift up to you, Lord, ang aming liturgical Bible study. And we just rely on the Holy Spirit, Lord, to be able, Lord, to ponder for our 31st Sunday Ordinary Liturgical Bible readings. Lord, we also would like to pray for all those souls in the purgatory as we celebrate all souls day to day. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in eternal peace. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Good evening, mga kapatid. I'd like to introduce Brother Mario. He's from the household of Brother Butch. Brother Mario, magandang gabi. Magandang gabi po. Welcome. Brother Alex, welcome. Hector, and Brother Torino. Kilala mo na si Brother John. Sorry po mga kapatid, medyo na late. Naglolo ko yung ngayon ko lang nabuksan yung laptop ulit. Sorry. Sige lang, naka-assign na po. So si Brother Hector sa ating gospel reading. Take it away. Okay. Pagbasa, ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. At sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga guro ng batas at mga Pariseo ang umupo sa pwesto ni Moises. Pakinggan at gawin ang lahat nilang sinasabi, pero huwag silang pamarisan, sapagkat nagsasalita sila pero hindi naman ginagawa. Naghahanda sila ng mabibigat na pasanin at ipinapatong sa mga balikat ng mga tao. Ngunit hindi nila kinikilos ni isang daliri para galawin ang mga iyon. Pakitang tao lamang ang lahat nilang ginagawa. Dahil dito, malalapad na laso ng kasulatan ang gusto nila para sa kanilang noo at mahabang palawit sa kanilang balabal. Gusto nilang mabigyan ng pangunahing lugar o upuan sa mga piging at sa sinagoga. Ikanatutuwa rin nilang mabati sa mga liwasan at matawag na guro ng mga tao. Huwag kayong patawag ng guro sapagkat iisa lamang ang guro ninyo at magkakapatid kayong lahat. Huwag din ninyong tawaging ama ang sinuman sa mundo sapagkat iisa lamang ang inyong ama, siya na nasa langit. Huwag din kayong patawag na gabay sapagkat iisa lamang ang inyong patnubay, si Kristo. Maging alipin ninyo ang pinakadakila sa inyo sapagkat ibababa ang nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Ang mabuting balita ng
ng ating Panginoong. Puri ka namin, Panginoong Jesus. Panginoong Hesus Kristo. Yes, okay. Maraming salamat, Brother Hector. So, nalaman natin no, last Sunday, yung po ating about loving God, no? And then love neighbor, tama, di ba? So, ito yung actually sa mga last Sunday is all about sa mga Sadduceo at sa mga Pariseo. So yung last Sunday, it's about the, yung parang lawyer ba yun? Yung scholar of the law. Yeah. So ngayon, yung pinaparinggan niya is about, ganun pa rin pero it's about sa mga tao yun, sa atin. So, tanong number, sige Brother Tonying, ma'am, verse 1 no? To verse 1 and 2 na lang. Ano yung sinabi ni Jesus no patungkol doon sa mga Pariseo? Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ayun, thank you. Verse 1 to 3 na yun, 1 to 3. So sinasabi dito na okay lang sundin. Pero yung mga sinasabi, mga tinuturo nila okay lang. Pero ang ano na yung hindi natin susundin sa kanila? Huwag tularan yung kanilang mga ginagawa. At dahil di nila sinasagawa ang kanilang pangaral. So, ano na ba tawag niyan? Yung mga drawing. Drawing ba tawag? Inconsistent. Salita lang sila. Ano ba yung mga ginagawang hindi nila? Pakitang tao lang po sila. Pakitang tao. Gaya ng? Dinescribe po kasi dun sa mga susunod na verse. Ayun. Buti ba? Pero may mga dati naman, sinabi naman din na karamihan sa kanila, di ba, yung mga paghuhugas, yung mga sabi doon, ceremonial. Di ba yung mga maghuhugas ng kamay? Ceremonial washing. Oo. Pero yung laman ng puso nila, hindi nila hinugasan. Yun yung sinasabi ni Lord doon dati. Pero anyway. Ang mabigat dyan yung nanloloko sila ng mga handmaid. Mga balo. Magandang gabi, Brother Butch. Sige po. Alex, handmaid na naman nadinig ko. Oo nga Naunang buka, no? Handmaid agad. Di ko na yun, baka humawa pa. So sa verse... Ko lang, pakitang tao lang ang lahat ng mga ginagawa ng Pariseo. Yun ang gustong pakita ng Panginoong Hesus Kristo. Di ba? Brother Tonying, yun ang sagot sa iyo. Opo. Okay, so Brother Butch, bukod doon sa sinabi sa verse 4, ano pa yung mga nabanggit tungkol sa mga Pariseo? Pati verse 5 na rin. Nagbibigay sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao pero wala naman silang ginagawa para makatulong. Hanggang ano to? Hanggang verse ano ba? 5 na. Pakitang tao lamang lahat ng kanilang ginagawa. Tingnan ninyo, ang lalapad mga leather strap na may scripture verses na nakakabit sa kanilang mga noo at braso nila.
Ang haba din ng mapalawit sa laylayan ng damit nila para mapansin ng mga tao. Ayun. Yun. Ayun. Maraming salamat, Brother Butch. Anong ibig sabihin nitong yung nasa hulihan kanina nabasa mo? Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at Phylacteries. hinahabaan ang palawit ng laylayan ng kanilang mga damit. Ay, Anong ibig sabihin let's yan? ask the Palawit sa damit. historian. Mother June, can you comment on that? Showy. Alam niyo, nung panahon ng mga Hudyo, itong mga Pariseo, meron silang tinatawag na phylactery. Ito po yung phylactery ay isang maliit na box, para pong matchbox. At ito po ay itinatali nila sa kanilang noo. Anong nilalaman ng box na ito? Nilalaman po rito yung tinatawag nating Shema, yung cardinal law ng ating Diyos. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Meron rin silang phylactery na itinatali nila sa kanilang wrist. Kasi noong mga panahon na yun, hindi pa uso ang relo eh. Wala pang relo. Kaya pag tinanong, may nagtanong siya, anong oras na? Siyempre, titinan nila yung kanilang kaliwang kamay. Uy, nakita nila yung phylacteries. Panahon na para magdasal. Ngayon, tinatawag naman nating tassels. Ito'y sinasabi, nakakabit doon sa mga laylayan para itong mga lubid. No? At bakit nila sinasabing pinahaba? Dahil ang batas na sinasaad sa batas ni Moises ay gamitin niyo ito para ipakita niyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. So ang ginagawa nila, pinahaba nila yung kanilang mga laylayan para makita ng ibang tao na napakabanal ang hayop na to, ang taong ito. Taong ito. Kaya pakitang tao yung ginagawa nila. Yun. Yung phylacteries at saka yung tassel. Okay, magandang. Maraming salamat. Kaya pala doon pala sa verse 2, no? Sinabi, the scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Kaya yung phylacteries nga dito, sabi mo nga, di ba, the Mosaic law required that during prayer, small boxes containing parchment on which verses of scripture, sabi mo nga, it's the Shema, small verses of scripture were written, be worn on the left forearm. Parang relo, sabi mo. And the forehead, meron pa dito sa Oo, meron yan. sa forehead. Iba yung upuan. Iba yung ibig sabihin ng upuan. Nabanggit ko kasi, brother, yung upuan. Yung upuan ni Moises. Naman. Oo. Yun yung seat of power. Yun yung kapag ikaw ay teacher of the law, doon ka pinauupo. Kaya mapapansin mo sa katedral natin, may isang malaking upuan na bakante. That is the seat of Peter. Kaya doon umupo ang obispo pag may special occasion. Ganun ba, walang umupo? Yung Yes, pare, bro, wala. Hindi ba pwede umupo yung pare? Hindi. Ano lang yan, special occasion lang yan. Kahit ang obispo, kahit sa aming Bishop Ambo, pag nagmimisa yun, pag hindi naman special occasion, hindi siya umupo ron. Okay. Maraming salamat. Yung ating scholar of the law, maraming salamat. Sa verse 6 na po tayo. Sino pa yung Brother Alex, no? And siguro, ano pa, bukod pa dun sa mga phylacteries na yan, ano ba yung mga hangarin pala ng mga, ayoko na sabihin, may sinabing hindi maganda si Brother John. Ano pa yung mga sinalaysay ni Lord regarding sa mga Pariseo? 6, 7. 6 and 7 po. So, ang sabi po, they enjoy the first places at feasts and the best seats in the synagogues. And they like being greeted in the marketplace and being called master by the people. Ayun. Talaga naman, no? Talagang gusto nilang, talaga silang mapapansin, no? Ida daw sila. Rabbi nga. Sa'yo, master. Master Teacher. Master sa market. Oo.
So, yeah, maraming salamat. Sino pa hindi ko maano dyan? Si Brother. Tapos ka na ba? Ikaw yung nagbasa, Brother Hector, no? Kasi Brother Mhm. June na lang. Natawag ko na ba si Brother June? Siya nag-explain ng Hindi phylacteries. pa po. Ikaw yung O, di si Brother nag-explain eh. Mario. Hindi, Brad, listening lang daw si Brother Mario. Kasi Listening lang. first time lang daw niya matutunan nito eh. Lalalim yan. Sige. Seeking yan, seeking. So, sige, Brother June, for verse 8 and 9. So, yun nga, pakisalaysay nga yung tungkol sa rabbi. Bakit, ano ba daw yung sinabi ni Lord with regards to the rabbi? Ito'y isang talata na masalimuot lalo na para sa ating mga Katoliko. No? Dahil sinabi rito, unang-una, huwag kayong magpapatawag na guro sapagkat iisa lang iyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Sa ibang talata, ang term na guro, sabi nga nila, sinabi mo na, rabbi, no? Ay ito'y salita ng ibig sabihin, the great one. No? Tapos itong siya, mas masalimuot to. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa lang yung ama, ang ama na nasa langit. Bakit gano'n? Yung mga handmaids na iniidolo si Katunying, ang tawag sa kanya, Daddy, kumusta ka na, Daddy? Di ba? So yung Daddy, Papa yun eh, di ba? Father din yun. So ibig sabihin ba, taliwas yun sa katuruan ni Jesus? Mamaya, pag-usapan natin yan. No? Pag-usapan natin yan. Pero yung muna yung sagot sa katanungan mo, bro. Totoo ba yun, Daddy Tonying? Okay ka ba doon? Sa tawag sa'yo ng hand. Nakamute ka, Brother Tonying, nakamute ka, yan. Sa prex, ang tawag nila sa akin tatay. Ama din yun. Okay. Kaya nga sa prex kasi ang tawagan ate, kuya. Sa akin ang tawag nila tatay. Okay. Prex din po ako. Ang tawag nila sa akin, hindi lang kuya. May dugtong pa. Kuya, wag po. Kuya, wag po. Si Mario nakangiti, no? Mga nakuha niya yung ibig ko sabihin. Wag po, Koya. Koya June or mga Koya. Mayroon kasi itong verse 9 naman, madalas to gamitin ng ating mga kapatid na mga protestante, lalo na patungkol sa ating mga father, no? Mga padre natin. Ano kayang sagot natin doon don't call no one on earth your father, you have but one father. Ito yung mga tuligsa ng mga Protestante. Oo. So wala bang silang authority yung mga father? Ano pong mga ano ang tatawag mo kundi ano ang tatawag mo kundi father o daddy o papa? Ano tatawag mo? Hindi lang yun, brother, di ba? Ang tawag natin sa pare, father. Mm-hmm. Pero ang sinasabi ni Jesus, isa lang ama ninyo. Ang problema kasi sa mga kapatid natin protestante, they take a particular verse and expound on it. Kaya nga ang sinasabi lang, nasusulat. So bibigay lang nila yung talata, tapos doon lang sila mag-express ng opinion nila. Pero tayong mga Katoliko, we take the particular verse on the whole context. So ang sinasabi lang natin dito, we take the verse in the whole context of the New Testament. Kasi kung alam niyo yung term na hyperbole, ang ibig sabihin ng hyperbole is exaggeration. When a particular person wanted to stress a point, meron siyang gustong bigyan ng diin na salita, ina-exaggerate niya. So, ang tanong meron bang nasusulat sa Biblia na ina-exaggerate ni Jesus yung katuruan niya? Meron. Naalala niyo yung sinasabi niya, kapag yung kamay mo ay gumagawa ng masama, putulin mo. Kapag yung mata mo ay nakakakita ng masama, you gouge it out, tanggalin mo. So, anong ibig sabihin? Susundin ba ng mga disipulo yung sinasabi ni Kristo? Hindi. Christ was just exaggerating.
Now, the next question is, meron bang sinasabi yung mga ibang mga tao nung lumang tipan o bagong tipan about calling themselves father? Meron. No? Si Saint Stephen, no, when he was preaching sa mga scholars, ang address niya sa kanila, yung lalo na yung mga parishes, Father, ang address niya sa Acts, tinan nyo. Yun ang sabi ni Saint Stephen. Number two, si San Pablo. When he wrote to the Corinthians, ang sabi niya, ituring niyo akong ama. Mamaya, sa second reading natin, sinasabi niya, ituring mo akong ina. Para bang sinasabing, turing mo akong magulang. Yeah. Si John the Evangelist, when he wrote to the 7 churches, ang address niya sa mga elders doon, Father. No? So ang ibig sabihin lang, hindi masama na tawagin natin yung ating kapwa na Father or Pater, no? Sa wikang Ebreo. Kasi ang sinasabi lang ni Jesus dito sa kanyang ibig sabihin, meron tayong isang ama lang sa langit na nagmamahal sa atin. Amen. So, yun lang ang sinasabi ni Jesus. Kaya minsan you. kasi nalilito tayo eh. Sasabihin natin, are we deviating from the Bible? Is that not biblical anymore? Correct. So, maraming salamat, Brother Butch. So, talagang we don't rely on our own interpretation. Brother June, di Brother Butch, bro. Brother June. Ating June. Scholar sa... Excuse me. Yung mga priests sa atin, we call them father, hindi ba? Kasi they are spiritual fathers. Hindi naman biological ang turing natin sa kanila, spiritual fathers, di ba? That's correct. They are the anointed one, which started from the chair of Peter, tapos sa mga ibang Santo Papa, bumaba sa mga obispo, then sa kanila. Spiritual father. Katulad rin ni San Pablo. Gusto ni Pablo ituring siya as a spiritual father. Mababasa natin sa second reading. Sige. Everything that we're talking about is spiritual. The Bible is spiritual. So anyways, let's proceed to Pwede ka na ba, Brother Marit, tanungin? Sa brother, or ano ka lang muna? Listening. Natanong na kita, Brother Alex, no? Sino na ba? Tatanungin ko. Okay Brother lang Tonying. Brother Tonying, ano na tayo? 10 and 11. So na-discuss na natin, no? Salamat kay Brother June about ano yung rabbi at ano yung about sa father. So ngayon mayroon namang tinutukoy si Lord about sa master slave. Ano ang tinatalakay dito ni Lord? Ano yung kanyang sinasabi ni Lord? Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Misayas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibaba at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. So, ayun ang sa huli, pinaka magandang mensahe ni Lord with regards to the Pharisees. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be. So the Lord is teaching us about humility. So ngayon ano po tayo? Sishil ko kayo naman. Hindi, basta ko ba nahilagay? Meron ba tayong mga keywords dyan? Kita naman. Kita ba? Parang ngayon sa gospel. Meron po yung pagpapakumbaba. Yung last verse niya. Yung keyword, humility. Meron pa po. Yung maglingkod.
ang pinakadakila ay dapat maglingkod. Kaya tayo, servant, diba? Servant. How about yung nasa unang statement po na you should observe and you should observe all they say, but do not do as they do. Kumbaga, you should walk the talk. Obey the elders. Ano ba tawag? Obey the elders, leaders of the church. Huh? But do not do what they do. Extension course. Do not imitate bad Oh. Bad deeds ba yun? Okay. Okay na rin. Pero parang short niyan is walk the talk, di ba? Pero ang pinakauna nga talaga niyan, humility. Kasi yun doon sa mga description sa lahat ng yung ayaw ipatawag na master, ayaw ipatawag na leader, that boils down to humility. And even yun sa mga panglabas na yung mga pakitang tao. Pwede natin siguro idagdag, we must give good examples to others. Can be good examples to others. How can you be a good example? Attend LBS. By being consistent and sincere. Siguro mamaya yun sa doon sa challenge. I think okay na yan. So, punta na po na tayo sa first reading ni Brother... Sino ba sa first reading ka, Brother Jun o si Brother Tonying? Brother Tonying, Second reading ako. Second ka, no? So, Brother Jun pala. Ako pala first reading? Parang tayo na yung kanina. Dali lang. Wala pa sila, hindi pa sila dumadating kanina. Okay lang po ko kung gusto nyo. Kasi kung sino yung prepared na dyan. Hindi, meron naman ako. Malakay yan, ha? Malakay. Ako. Malakay, no? Oo. Malakay 1. Volunteer na si Brother Alex. Abakada. 14B yan, ha? 14 ba? Oo. Pinakauna. Naku, baka hindi ko maano to. Baka mapagalitan ako ni May brothers and sister pa naman yan dito sa Oo nga eh. Ay, mamaya pa pala yun. Yung brothers and sisters. So, Malakay ito. A great king. Sino po? 14B. Kayo na, Brother June. Kayo daw po in-assign. Okay. No worries. Malakay ba yan? Malakay. Malakyas po. Hindi ba malaki? Hindi po. Ang malaki po yung kabastusan pang tawag doon. Kabastusan. No po. Okay, so simulan na natin pagbasa mula sa aklat ni Malakyas. Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Sa katunayan, sinumpa ko na ang mga yun sapagkat hindi ninyo isinasa puso ang aking utos. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyo ang aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya hahayaan kong kamuhian at hamakin kayo ng mga tao sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking kalooban at hindi pantay-pantay
ang inyong pakikitungo sa mga tao kapag sila'y tinuturuan ninyo. Hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba't iisa ang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit nagtataksil tayo sa isa't isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat, Brother June. Medyo, ang alam ko lang dito sa background ng Malakay is yung ikapo, di ba? So, 310 yan. Malakay 310. but sino ba si Malakay? So, meron dito, the book of Malakay get its name not from the author who is unknown, but from the opening words of the book, an oracle. An oracle. The word of the Lord to Israel through Malakay. So, Malakay pala is a Hebrew word meaning my messenger. So, yun nga. So, tanong na po ako. But unless may dadagdag pa na background si Brother John, limited lang yung background sa Malakay. So, sino nagbasa, Brother John? Brother Tonying? Ano nga sa 14b tsaka verse 2:1. Sino yung nagsasalita dito, no? At ano yung kanyang commandment para sa'yo, sa atin? 1:14b to 1:14b. Sabi nga rito ni Yahweh, pagkat ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. Okay. Sabi ng makapangyarihan si Yahweh. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Ito. Ano raw yung utos daw sa verse 2? Utos, sabi ni Yahweh sa mga pare? parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihan si Yahweh. Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Susumpain ko ang mga biyayang tinatanggap ninyo bilang mga saserdote. Mahaba. Yun na yun, no? Katunayan, Meron ba? Sa katunayan, sige, sa katunayan. Sa katunayan, sinumpa ko na nga ang mga iyon sapagkat hindi ninyo pinahalagahan ang aking utos. Yun. Parang ito pala yung commandment ng mga Pariseo, no? Talaga palang Commandment sa mga hindi Pariseo. ninyo papakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan. So parang suntok pala ito sa ulit, no? Parang hindi nyo pinapakinggan, ha? Maraming salamat, brother. Ano yun? Ang pinagsasabihan niya rito yung mga saserdote. Mga pare. Mga Pariseo, yung mga Saduseo, mga Eskriba. So sila rin yung makausap ba ni Lord kanina sa gospel? Tama ba? Opo, yung pinagsasabihan niya. Pero tandaan nyo, lumang tipan Libay. to. Libay. Lumang tipan to kay Malakias. At that time, the only priest are the Levites. Okay, so ang pinag-uusapan dito, ang kausap ng Diyos, at galit na galit siya sa mga Levites na hindi sumusunod sa kanyang kautusan. Alam mo, parang na board of censor to na MTRCB to kasi tumalod ka agad sa verse 8 Pero kung babasahin nyo after verse 2, matindi yung ginawa ng Diyos sa mga offer ng mga priest. On verse 3, sinabi ng Diyos, ipapahid ko ang dumi ng mga hayop sa mga pisngi nyo. Grabe. At sa inyong mga anak. Yeah. Sabi niya, yung dung. Kasi pag nag-o-offer yung mga Hudyo sa Diyos,
Siyempre, you Kapistahan, offer it sa in the feast. temple. Pag dala-dala nila yung mga hayop, siyempre yung mga dumi ng hayop, saan-saan na lang napupunta. Ang Okay. sinasabi ng Diyos, dahil kinamumuyan ko yung ginagawa ninyo, ipapahid ko yung mga dumi ng hayop sa inyong mga pisngi. Basahin niyo yung verse 3, nandun. Kaso, nahihiya siguro yung no, medyo napansin ito ni Commissioner Soto. Hindi na yan sinama. Na MTRCB. Tumalon ka agad sa verse Na 8. sensor. Oo, sabi niya, akala niyo si Vice ganda lang, tsaka si ha? Pero Hindi. may corollary kasi siya, di ba? Kaya siguro ito piniling pagbasa. The first reading. Kasi to priest kung baga authority, di ba? Kagaya doon sa gospel, yung mga Pharisees at saka, di ba, authority din sila. Parehas silang hindi sumusunod doon sa gusto ng Panginoon. So, may kulang Just tayo sharing. keyword. Just sharing. Sharing my thoughts. Hindi, tama. Kasi- May kulang tayo sa, yung keyword doon sa gospel. Pagsunod Hindi sa utos ng Diyos. Yun na nga po yung Pare. kanina, you have to walk the talk. Walk Kasi the di talk. ba sabi nga, pakinggan nyo, obserbahan nyo. Gawin nyo yung Nakalagay ba sa keyword sinasabi, yan? pero wag nyong gawin yung ginagawa nila. Hindi, yun yung sinasabi, pero nakalagay ba doon sa Opo. ating keyword yan? Opo. Wala yata eh. Nandun po, nilagay po Kasama ni po, Brother Jerome. sinulat ni Brother Jerome. Okay. Nakatandaan natin, ay yung mga previous gospel natin, ang kausap ni Jesus, yung mga Pharisees and Pharisees. Sadducees. Kasi yun. Pero dito, ang kausap ni Jesus, yung mga meron at kanyang mga disipulo. Kaya sinasabi niya, huwag niyong gagayahin sila. No? Kasi kung ang kausap niya yung mga Pariseo, kayo ang sasabihin ni Jesus. Hindi, sila. Sila ang sinasabi niya. Tayo yung mga meron ba, Brother John? Ay. Yes, brother. Kumbaga, sa atin siya nagsasalita. Pero tandaan niyo yung katuruan sa atin sa LBS, ang sa mga sagot natin dito, ayon doon sa nasusulat. No? Halimbawa, katulad nitong first reading, ayon sa sinasabi ni Malakias sa mga Levita nung panahon nila. Mhm. Di ba? Sige. Ewa. Okay. Opo. Brother John, di ba magkaiba yung Levita sa mga saserdote? Iba ang trabaho ng mga Levita. Sila yung naghahanda ng hain, di ba? Iba Opo. naman yung... Ang mga Levita po, they are the priest. Yung mga sacerdote, these are the Bible scholars. Ito yung mga dalibhasa sa batas ng Diyos. Pero they cannot officiate in any temple, hindi. Nagtuturo lang sila. Yung nagtanong last week is sa sacerdote yun. Yung nagtanong ka about what is the greatest law. Yes, he is the doctor of the law. Doctor of the law siya. Sa Gospel of Mark, mas definite yung description sa kanya. Doctor of the law. Iba pa yung scriba. Scribe po yun. Scribes, right. Scribe po yun. Yung mga sumusulat ng copyist. Opo. Tsaka ng mga interpretasyon ng rabbi, yun yung mga scriba sila sumusulat. Kaya kita mo yung 10 utos naging 613 13. ordinances. Oh. Hello. So yung nagparami, scriba? Scriba. nagparami? Hindi, yung mga doctor of law sa kanilang interpretation of the law. Sacerdote. Oo. Kumbaga sa Actually, Supreme Court, yung Yung Pharisees po Matthew. tsaka yung Sadducees, hindi sila magkasundo. Lagi sila nagtatalo. Pero magkaiba kasi paniniwala ng Pharisees tsaka sa Sadducees. there is sa only one resurrection, instance. Sa resurrection. There is only one instance na nagkakasundo sila na usigin si Kristo. Corner. Magkakasama sila ron. Persecutor ang mga yan. Inconnivan sila. Maraming salamat sa mga karagdagang kaalaman ng ating scriba, ating sacerdote, si Brother Jim. So sa number, na tayo? 8 na tayo, no? Kasi yung mga madudumi, hindi na raw sinabi dito So talo na tayo sa number 8, Brother Hector and Brother
as a 8 and 9 na. So, ito nga, ano pa yung mga binanggit ng ni Yahweh patungkol sa mga pare na to? Ano para yung mga So sabi niya, dinescribe? ngunit lumihis kayo at marami ang nadapa dahil sa mali ninyong turo. Sinira ninyo ang aking tipan kay Levi. Kaya ipinahamak ko kayo at ipinalibak sa buong bayan sapagkat hindi ninyo tinahak ang aking mga daan at may kinilingan kayo sa inyong mga paghatol. Ayun. Ano yung kinilingan nila? Ano ibig sabihin? Parang meron May, silang sariling motive ba yun? may pinaburan sila, parang siguro hindi sila fair sa Yun, hindi sila pagkuha ng law. patas. Hindi sila Hindi patas. Pagka May mapera, pinaburan sila. pag mapera, madaling mabaluktot yung desisyon. May Pag walang favoritism. pera, yun. Naalala niyo yung mga Levites sa nagpatambay ng GRO? Di ba? Yung mga prostitute, naalala niya yan? Pinurusahan sila ng Diyos. Hindi ko alam. Mga Levites yun. Meron. Hindi ko Kasi lang maalala. GRO? Sila Pinehas. Pinehas, di ba? Yung dalawa. Yung dalawa. Yeah? Si Di ba anak sila? Hopias ni Sino ba yung tatay high priest. nila? Si Saang Eli. libro yun? Yan, sa Old Testament din. Kay Samuel, Book of Samuel. Correct. Book of Okay. Samuel. Yan. Kasi ginagaya nila yung mga unang panahon kasi dagdag kaalaman, may tinatawag na priestess na prostitute na temple. So doon nandun yung mga prostitute. Tapos yung mga nung panahon ng Romans, doon nagpupunta yung mga sundalo at doon sila nakipagniig sa mga babae. Kaya yun yung nila. Ang may sinasamba silang Diyos-Diyosan doon eh. Nakalimutan ko lang kung sino yung sinasamba nilang Diyos-Diyosan. Kaya meron silang tinatag na temple na gano'n. Okay. Nahamon na ako kay Brother John at Brother Alex, natatawa ka na rin ha. Good. Maganda yan. So, Ang galing na observation mo, ha? Brother Butcher. basta related sa GRO, alam na. Ito natutunan ko kay Brother Tunying. Yung mga prostitute pala nung panahon ng mga Imperyo Romano, para ma-distinguish sila na sila ay isang prostitute, they dye their hair blonde. No, blonde. Blonde ang kanilang Pagka blonde yung kanilang buhok, Tama. silang prostitute. Hindi sila handmaids, no? Prostitute ang tawag sa kanila. Kasi ang pinupunti nila ng ating kapatid na si Tunying, yung mga handmaids lang. Kasi kapareho natin ng komunidad eh. Yeah. Para ng paniniwala. Oo, siyempre. Noong unang panahon pala, na sila, partial na agad sa blondes. Yes. Mahalin nyo yung mga balo. Oo, nasa kautusan Opo, yun. tama po yun, Last Brother week, Tunying. May kasama yan, balo at ang mga Ulila. orphans. Mga anak. Mga ulila. Pero wala pong sinasabi sa kasulatan na yakap-yakapin at halik-halikan yung mga balo. Wala pong nakalagay doon. Basta lang mahalin. Mahalin lang. Mahalin lang. Mahalin. Ibang klase kasi yung pagmamalang sabi doon eh. Kumbaga, you provide for yung mga material needs nila. Pagkain, yan. In fact, nagkaroon ulit ng gathering doon nung nag-evangelize na sila Paul eh. Kasi nagreklamo na yung mga balo. Bakit naman kami, hindi nyo kami pinapansin, no? Kawawa naman kami. So kailangan nagpatawag ulit sila ng parang ng census, no? Para bang Vatican II. At pinag-usapan nila yan. No? Parang yung May synod sila, may synod. synod. Parang yung circumcision, di ba? Naging major issue yun. Naging problema yun. Ito rin, naging problema rin dahil nagre-reklamo yung mga balo. So hindi na talaga noon pang panahon na yon, may mga problema na talaga ang simbahan. So 2,000 years ago. Tsaka umuulit lang. Tingnan natin, tingnan niyo itong synod na ginagawa ngayon.
So maraming talakayan, maraming debate, maraming mga proposition. Pero at the end of the synod, kung ano ang sinabi ng Santo Papa, yun ang masusunod. So ginagawa lang ng Santo Papa, he listens to them. He also participates, but he listens, he discerns. At ilalabas niya yung kanyang desisyon. Kung ano yung desisyon niya, yun yun. Yung kanyang sinusulat na yun, yun yung infallible. Yung encyclical niya, yun ang infallible. Yun yung inspired by the Holy Spirit. Oh. On the matters of faith lang, di ba? Opo, basta Yes. yung mga encyclical, not the person himself, hindi po. Yeah. Okay. Marami tayong natutunan. Parang si Brother Noni. Parang natutunan na naman ako. So, Brother, sino na? Brother Butch na ba? Natawag mo. Okay. Last, ang tanong patungkol doon sa sa mga pare, ano pa yung pinakahuling tanong ni Yahweh sa mga Have we pare? not all the one Father? Has not the one God created us? Why then do we break faith with one another, violating the covenant of our fathers? Ayun. Pasensya na, English ako, wala akong Tagalog eh. Pares po tayo. Yeah, so sa Tagalog, hindi ba't iisa ang ating Ama? Hindi ba't iisang Diyos ang lumalang sa atin? Lang sa atin. Kung gayo'y bakit nagtataksil tayo sa isa't isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno. Mga ninuno. Profaning. So, ano na po ulit tayo? Balik na tayo. Meron akong napansin dito. Ang pagkakaalam ko, noong humiling sila kay Jesus, turuan niyo nga po kaming manalangin. Sabi ka, Ama namin. Noon, ang pagkakaalam ko, noon lamang sinabi ni Jesus na ang Ama natin sa langit, Ama natin. Pero dito pala sa Malakay, may sinasabi na tungkol sa Ama natin na iisang Diyos. Hindi lang sa Napansin ko Malakay, lang. maski sa Deuteronomy, saka sa Leviticus, hindi na sinasabi. Kanya sinabi, love God with all your strength, with all your... Shema. Yun. Last week. Yung Ating yung gospel natin greatest last week. commandments. Okay, first reading, yung sabi, obey the elders. Walk the talk. Give good examples to others. I think yun yan, Obey the elders. Kasi yung, di ba, yung mga hindi sumunod to sa tipan ng ninuno. Ano pa po? Give good example to others, sinabi ni Brother Hector. Saang verse yan? Yan, nakalagay, ilalim. Saan verse? First sa Malakay. Saan sa Malakay yan? Give good example. Give good example. How about glorifying the Father? Kasi nakalagay doon, di ba? Glorify my name, says Yahweh of hosts. Doon Isa sa rin yung sa 2b, connection, 2b ba yun? Is it Doon 2b? sa last verse ng first reading. Yung sa akin lang, yung sinasabi, yung tanong ni Brother Jerome, you have turned aside from the way. Anong verse po yun? Yun yung verse sa first reading. Na hindi ka sumunod. Hindi ka naging magandang halimbawa. Kasi you have turned aside and caused many to falter by your instruction. So marami ang naligaw dahil sa iyong maling... So parang may corollary doon sa first din, ano? So Kasi dito rin, pagsunod din dito. Oo. Parang dito rin. Ganon din.
I think it's pwede almost dito the na- same to sa gospel. Yung sinasabing be a good example. Pwede ko rin siguro idagdag, we must fulfill your assigned tasks in your community, or faithfully fulfill your assigned tasks in the community of believers. Saang verse yan? Asang sa Malakayan? Fulfill. Kasi di ba kung sila, they try to parang hindi sila hindi sila sumusunod sa mga alituntunin Okay. na binigay ni Lord. Kaya So related to pa rin correct dun sa this, first. dapat maging kwan sila. They must fulfill the tasks faithfully, which is expected of them. Parang gano'n. Pwede natin Naging taksil sila, gano'n. Yung may kinikilingan sila, gano'n. Or they were partial sa mga iba. So that means hindi nila Sa verse sinusunod 10 yan na, Brother Jerome, when then do we break faith with one another, violating the covenant of our fathers? Kasi pasok din siya dito sa 10 or pagsunod 9. sa tipan na sinabi Opo. kanina. So it's Opo. also about Almost fulfilling the the assigned task. Related lang din siya. May karampatang sumpa. Yun. Pag How sinuway about the mo yung punishment? kasunduan, kasi mabigat yung covenant eh. Hmm. Kaya kita mo dati, yung 12 tribes of Israel, meron silang kanya-kanyang pari. Pero dahil nga palasaway sila, sabi ng Diyos, isa na lang ang pari, yung tribo ni Levite na lang. Kaya iisa na lang ang mga pari doon, mga Levites na lang. Yung mga ibang tribe, nawalan na sila ng priestly. If you don't obey my sumpa. Yung sinasabi ni Brother Jun, yung punishment kasi for not obeying the covenant, may karampatang punishment. Curse, yung sinasabing curse. Opo. Sumpa. Yun na nga po. Ang tawag dito, sinimplify na lang natin. Pagkaano lang siya. So this is about the law commandment kasi. We have to follow the commandment. This is about the commandment. Follow commandment. Kung tutusin mo, may humility rin dyan, di po ba? Kasi para sumunod ka, kailangan maging humble ka. And also, iba, para i-glorify mo si God, dapat we should humble ourselves. Tama po ba? Kasi meron dong andun sa anong version, sa 2B ba yun? To glorify my name, says Yahweh of hosts. Give glory to my name. Yeah, it's a good. Kaya galit na galit ang Diyos sa mga Levites at that time. Kasi nakabalik na sila eh. They were already brought back to their promised land after their exile. Kaso nga, ayos na, nagkaroon na ng templo and everything. Ay pa rin mga pasaway. Sinira yung kanilang kasunduan sa Diyos. Kaya galit na galit ang Diyos sa kanila. Yeah, marami pa. Kahit ngayon, marami pa rin pasaway sa atin. Hindi nauubos. Minana natin, manamana lang yan. Yan yung fleshly nature ng ng tao because of pride. Alam mo, mga kapatid, sa pagmimission ko, lalo na pagka nakakausap ko mga pari, there is one distinct characteristic yung ating mga kapatid sa probinsya. Pag anong sinabi ng pari nila, parish priest nila, yun na yung batas. Yeah. Hindi na sila kumukontra, hindi na sila nagsasabing, Father, parang hindi yata yan tugma dun sa katuruan sa atin. Wala na. No? Basta sinabi ng pari, ganito gusto ko. Opo, Father. Mataas yung deterrence nila. Yeah, mataas yung deterrence.
Kaya nga, nung marami akong narinig kay Kuya Frank sabi ko, oo nga, tama si Kuya Frank. Kailangan i-correct rin minsan sila. Ito na pala yung obedience to the elders. Ayun na yung dito. Walk the Kakaunti naman kasi mga nagbabasa Walk the ng talk. Biblia noon. Hindi, pag nakikinig ka naman ng mise, para ka na rin nagbabasa ng Biblia, kapatid. Pero Actually, kompleto po yung misa natin eh. liturgy Kaya of the nga word. highest form of prayer. Worship. Liturgy of the Word and Word, Liturgy of the Eucharist. Diba? Dasal. Kompleto. Okay na po ba tayo dito? Mukhang napuno na no? Opo. Oo. Mas maraming comments sa first reading kaysa sa gospel eh. So, sino po ba sa second reading? Kung wala, di ako na lang. Hindi ba ikaw yung Brother Tunying? Sige, kayo na po, Brother. Meron na naman ABC dito, Brother Tunying eh. Hindi ka naman nagtatampo niyan, Brother Tunying. Hindi, ako Thessalonica. Joke lang po. Ang pangalawang pagbasa, hinango sa unang sulat ni San Pablo sa Thessalonica. 7B. 2 verse B. 7. B. 7B. Okay, sandali ha. Yan na naman si Abacada. Pero naging mabait kami sa inyo na parang nanay na nag-aalaga ng mga anak niya. Sa sobrang pagmamahal namin sa inyo, ready kami na i-share sa inyo hindi lang ang gospel na galing sa Diyos, pero pati sariling buhay namin kasi minahal na namin kayo. Sure ako mga kapatid, natatalaan ninyo kung paano kami nagtatrabaho at nagpapakahirap araw-gabi para hindi kami maging mabigat habang pinipreach namin sa inyo ang gospel na galing sa Diyos. Alam niya mismo at alam din ng Diyos na nakisama kami sa inyo ng maayos. Tapat at wala kaming ginagawang mali sa inyong mga naniniwala kay Christ. Alam niyo, tinuring namin ang bawat isa sa inyo na para mga anak namin. Pinalakas namin ang loob ninyo, pinayuhan namin kayo at lagi namin sinasabi sa inyo na dapat nasisiyahan ng Diyos sa buhay ninyo. Siya ang tumawag sa inyo para makasama kayo sa harian at kadakilaan niya. May isa pang dahilan kung bakit lagi kami nagpapasalamat sa Diyos. Nang i-share namin sa inyo ang mensahe ng Diyos, narinig at tinanggap ninyo yon bilang mensaheng galing sa Diyos at hindi sa tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parang may nabasa si Brother Butch sa 10, Opo. 11, 12 ba? Opo. Okay. Supposedly, magja-jump na sa 13. The-jump to 13. Sorry, hindi ko nakita yung comment. Okay lang po yun. We were gentle. Sige po. Anyway, ito yung last week, Thessalonica rin tayo, no? Opo. So, yes. Parang karugtong lang din. So, niisip ko pa yung tatanong ko 7B. So, nawawala rin ako. Sino muna? Sa letter Tawagin B. mo sino? Sinong sasagot? Dali lang. Iniisip ko pa yung tatanong ko Brad, maganda tong tanong. Tanong mo to, Brother Jerome, sa sasagot. Sino yung kami na tinutukoy dito? Sino yung kami? Yung... Silas at saka si Timoteo. Uy, ayun. Sino po? Sige, Brother Tonying. Sino, Brother Tonying? Si Silas at saka si Timoteo. Sino pa? Kulang pa. Meron pa isa. Si Paul, si Silvanus, at saka si Timoteo. Correct. Ayun. Na lang, Brother Alex, yung 7B. 7B. Sige po. Ano po? Kung sino sila. Sino ba yung tinutukoy? Yung po Pakibasa kasi, na lang po yung verse. babasahin ko na lang po. So, we were gentle with you as a nursing mother
Bali, dinidescribe po nila kung paano sila dun sa mga taga Thessalonica. We were gentle with you as a nursing mother who feeds and cuddles her baby. Talagang pampered yung mga taga Thessalonica. Okay, maraming salamat, Brother Alex. Bakit? Meron na bang pampers mo? Marunong gumagaya ka na kay Brother Jun, ha? Brother June, ang lakas mo makahawa. Yan. Nagkakaroon na ng ibang translation yung ano Yoko natin. na. Sabi tuloy ni Brother Mario, gusto ko sanang matuto rito pero lalo ko nalito eh. Parang naguluhan tuloy ako dito. Nalito yata ako sa mga pinagsasabi nito mga kapatid ko eh. Advance na ba to o ano ba to? Wala to sa Brother Mario, ganun lang po kami talaga. Pero makakahabol po kayo. Nakakatanda. Aray ko. Bata pa tayo. So sige, Brother Tonying, dahil ikaw ay nagtanong about sa Pampers, isalaysay mo nga kasi nga dinescribe na nga dito yung sa pagkalinga na may kasamang Pampers. Ano pa yung paano nila sinasalarawan dito sa 8 yung about nursing the mother, yung parang ganyan. Okay. Sabi nga po, pagmamahal. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, ipinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang yan, pati sa aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Love you, love you. Okay. Love you too. Salamat sa love. Meron na tayong maganda yung mensahe, no? It's about love of a mother. Tsaka kasi pinapaalala pa nila na yung kanilang talagang ginawang kumbaga trabaho ng pag-preach ng gospel at pagtatrabaho day and night so as not to be a burden to you. Sige. Brother Hector, sa verse 9, bukod dun sa binanggit ni Brother Tonying na pagmamahal, no? Ano pa yung mga sinalarawan dito para sa mga kapatid na sinabi ni Pablo sa mga Thessalonica? Okay. Alalahanin ninyo mga kapatid ang aming trabaho at pagod. Hindi kami naging pabigat kanino man habang ipinangangaral namin ang ebanghelyo ng Diyos, kundi araw-gabi kami nagtatrabaho. Okay. Beautiful brothers. Yung kanila pinaghirapan, no? Yung toil, work. Grabe. Hindi pa sila papahinga. They were independent. Hindi sila dependent. Kumbaga, hindi sila umasa dun sa mga taga-Thessalonica. Pero hawak nila yung salita ng Diyos habang Alam nyo mga kapatid, dito yata natin nakuha yung kultura natin eh. Na when we go on mission, hindi tayo nagpapabayad. Opo. We do not accept stipend. No? Kasi nga donation. Donation lang. Saka pakakainin. Pakainin sila, 'di ba? Yun lang naman tayo. Hindi tayo humingi ng kasi pagka humingi na tayo ng bayad sa ating serbisyo, hindi na tayo misyonero. Mercenaryo na tawag sa atin. Hindi, taasan nyo lang daw yung tithes nyo. Wala lang daw dalang missionary natin. Sabi ng mga missionary natin, magtaasan nyo lang. Hindi pwede rito yung prosperity gospel. Hindi po. Actually, ang Catholic Church, hindi naman po talaga yung pinapreach niya, yung prosperity gospel. They do not encourage prosperity gospel. Actually, ang ano po natin is more on sacrifice, yung cross itself. Yeah. More on sacrifice talaga. Hindi sacrifice, ang tawag dyan, redemptive sacrifice. Yeah. Redemptive suffering. Thank you for the very good adjective, Brother Butch. Pero Brother Hector, kung gusto mong baliktarin yung payong mo, hindi ka namin pipigilan. Opo. Kung gusto nyo baliktarin para sumalop ng salapi
grasya ng Panginoon, hindi ka namin pipigilan. Basta share Nasa- niyo po, Brother Hector, ha? Walang imposible kay Lord. Amen. Sige. Sino pa hindi ka natawag? Brother Butch? May tanong lang. Hindi. Ako na nagbas eh. Sige, di pa na May tanong si Brother Ay. Tony. Ano. Madato niya Yung yung isa, tanong. napapansin ko, inatawag nating ina ang ating simbahan. Inang simbahan. Okay, si Mother, Christ Holy yung Mother ating, Church. yung bride of the church, is the church. Si Christ yung ating Oo. groom ba? Or ano ba tawag dyan? The Christ is husband. the groom, ang bride niya yung the church. Church. Yan siguro kinaklarify ni Brother Tunying kasi ang tawag natin sa Holy Mother Church is ina. Which is si Mama Mary din. Kaya, Oo. Mother of the Church. Nasagot Bakit ko ba, daw? Brother Tony? Bakit daw? Kasi paano natin tatawagin yung church na na bride? Kasi nga si Kaya Ano Christ, ang tawag bride niyo? di ba sa wedding feast, di ba tayo yung the bride, si Christ yung natin. The groom. Kanya tinawag na Right, mother. Di ba tawag dyan mother church kasi nanay nagtuturo. Nanay nakakalinga. Nanay nagbibigay ng suporta. Amen. Nanay ang Pagmamahal. nagdi-lead kung saan ka pupunta kay Jesus. And Ayun that is why siguro. the reason why is called Mother Church. Kaya siguro nandun na sa verse 7, di ba? Yung description nila kung paano sila doon sa mga Thessalonica na parang nursing mother na nag-feed, gaya nga ng sabi ni Brother Butch, at kumakalinga or cuddles or yakap yung baby. So ganun din yung Mother Church, niyayakap din tayo. Saka nagpapamper. Tsaka Yun. nagpa-pamper. Pero hindi pampers ha. Walang S. Wala. Kaala mo, Brother Tunying ha, nakasakay ako. Last verse na tayo. Brother Jun, so yung related doon sa pagbabaliktad ng payong, paano tayo magbigay ng pasasalamat pag binaliktad ng payong? Ang sinasabi po Sabi ni din sa verse 13. San Pablo sa mga taga-Thessalonica na lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil ipinangaral namin nila San Pablo sa mga taga-Thessalonica ang kanyang salita. Hindi niyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakakakita sa buhay ninyo sa mga sumasampalataya. This particular verse gives an implication na noong unang panahon, hindi lang ang basihan ng pagtuturo ay sa mabuting balita. Dito pumasok yung Traditions. the teachings of the apostles. No? Kasi maraming tinuro ang mga apostoles, kasama na si San Pablo, na hindi naman nila nasulat. But because of the Oral. tradition, because of the tradition, it was handed from one mouth to the other, from one generation to the other, at umabot sa atin. Yan ang kinaiba natin mga Katoliko. Kasi yung iba nga, sabi nga ninyo, sola scriptura lang. Kung ano lang nasusulat, doon tayo. Pero paano na yung mga tinuro ng mga apostoles when they were in different countries, di ba? Ito yun, yung tradition na pinag-uusapan natin. Amen. Amen. Sacred Kaya pasalamat sacred tayo sa tradition. ating- Yung sacred tradition. sa mga katuruan. Tradition at magisterium pa, meron pa, no? Pangatlo, bukod sa sola is sola. Opo, kasi yun yung na-compile na yun eh. Kasi may mga mga monastery na. Ano po ang ating nakikita niyong connection ni San Pablo sa mga Giving glory pa rin. Parang ngayon merong second reading. Giving glory tsaka Giving glory to God. and showing good example. Kasi sabi nila nag-atrabaho Yes. sila araw at gabi para hindi Ah. maging pabigat. Kakantahin niya ni Brother June, araw-gabi. Di ba, Brother June?
Saka dito mo talaga maano yung dito talaga sinabi no, kung babasahin natin yung binasa po, sinagot po ni Brother John kanina na uh, on receiving our message, you accepted it not as human teaching, but as the word of God. So yung sinabi nila, hindi lang pagtuturo nila, kundi talagang salita ng Diyos. So kung titingnan natin talaga, kasi wala pang Bible at that time eh. Talagang ano lang eh, ano lang eh, kumbaga salin-salin lang Word yung of the mouth. word of mouth lang talaga. Parang advertisement. Salin-salin lang. Preaching. Meron na yung lumang tipan. Lumang tipan po, pero it is still Torah. not called as a Bible. It's Torah. Yeah. Opo. Kasi ang Bible is a compilation of books. Okay. Kasama na doon yung bago. Kasama na yung Old Testament. Pero kasi yung kay Christ, yung sa New Testament, yun yung mga nagpatotoo, yun yung kung hindi man sila ang sumulat, sila yung nagpasulat. O, sulat mo to ah. So anong keywords mo dito, Bro Alex? Tsaka meron akong napansin dito na Word of ito God? rin palagi ang tinatanong ko sa iba nating mga kapatiran. No? Kasi ang sabi rito nga ni Pablo, tinanggap ninyo bilang tunay na salita ng Diyos. Yung tinatangaral nila. So, marami yung bang Biblia, tinatanggap ba ng marami sa atin na salita talaga ng Diyos? Pino-question pa ako minsan ng iba yan. Yung mga atheist po, yung talagang hindi naniniwala, talagang sa kanila, wala yan. Baliwala po talaga yan. Oo, atheist talagang walang Diyos. Opo. Kaya nga po, I hope I answered your question kasi hindi naman po lahat talaga would believe it. Kaya nga po tayo ay blessed, kasi the Holy Spirit has, showed us that the Bible is really the Word of God. Talagang it's a grace talaga na kumbaga hindi naman isisiwalat sa atin kung hindi tayo kinalugdan. Yan po yung sa aking pananaw. Kaya natutuwa at gano'n na lang ang pasasalamat ni Pablo sapagkat tinanggap ng mga taga-Tesalonica na yung kanilang pinapahayag ay salita ng Diyos, hindi lang sa kanila nang galing. Ang nakakalungkot, dito nga sa ating komunidad, meron pang iba dyan na hindi naniniwala na ang salita ang nakasulat sa Bible salita ng Diyos. Kasi sabi nila, imposible naman, hirap naman yan. Ang hirap sundin yan. Kaya nga dun sa dagdag, dun sa karakter na tinuro ni Pablo na siya bilang isang nursing mother. Si San Pablo, he's not only a preacher, he is also a pastor. He is also a shepherd. Katulad ng nursing mother, hindi pinabayaan ng isang ina na basta padedehin na lang yung anak niya. No? Inaruga niya hanggang ito'y lumaki. So, ibig sabihin, si Pablo, he is also a pastor, but binabalik-balikan niya yung mga taga-Thessalonica. No? Kinukumusta niya kung ano na sila. Nung pinagbawal sila doon ng mga ibang Hudyo doon, si Timothy ang pinadala niya at pinare-report niya si Timothy sa kanya kung ano na nangyari. No? Kasi yun yung characteristic ng isang shepherding . Alam mo, yung sinasabi ni Brother Tonying, hindi lang sa hindi naniniwala sa salita ng Diyos . Minsan kasi sa sobrang daming ginagawa ng community natin, we forget already the basic natin, yung to shepherd our flock. Yung pastoral caring, nawawala na . Nawawala na, kaya ang dami nawawala sa atin. No? Tama yung sinabi ni Kuya Frank, the Lord went to look for the 99 because there is only one left in the backward. Baliktad na yung sabi ni Kuya Frank. Kasi nga, talagang malaki ng mortality. And it's not only happening in FFC.
even in CFC Global, it is happening. No? Nakalimutan na yung pastoral caring. No? Kaya Okay. napaganda. Alam mo, natouch ako nung sinama ko sa dasal yung pinost ng mga kapatid natin. No? Kung sino man yun, baka si Reggie ba yun, kung sino yun. He got the effort of putting the pictures ng mga kapatid nating yung mauna. Mahirap yun. Brother Boy Luna po. O si Boy Luna, di ba? Mahirap yun. No? Na at least, yung mga hindi natin abutan, no? Ito pala si brother ganyan. Ito pala si ganito. So when we pray for them, naalala natin sila. And we have to remember, mga kapatid, time will come, kasama na rin yung mga picture natin doon. No? Tama. Kaya, Totoo po. diba? Kanya oras din yun. Oh, napakaganda. Natouch ako kanina nung nakita ko yung post na yun. Anyway, Pwede kayo dagdag? continue. Thank you po. Yes po. Like Paul, we missionaries at the present time must be affectionate to those whom we are evangelizing. Pwede ba yun? Like a Affection. nursing mother, you have to be affectionate. Yeah. Parang ano na din, karugtong din. Kasi mas mahirap silang turuan, ha? Kasi mga pagano sila. No? And most of them are idolaters. Naniniwala sa ibang Diyos-Diyosan. So it's very difficult for Paul, Timothy, and Silas to teach them. Kasi it takes time. Kailangan talagang patience sa pagturo sa kanila. Ayun. Masagot Saka- siguro yung tanong ni Saka ano pa, may kumukontra pa sa kailang mga Hudyo rin. Oo. Kasi si Pablo, bago siya pumunta sa mga pagano ng Thessalonica, pumunta muna siya sa mga Hudyo. Nakipagdebate siya. And yung kanyang point of debate was, he based his teaching on the scripture, pero binigyan niya ng pansin yung prophecy na there is this Messiah and his name is Jesus Christ. Yun ang hindi pa natatanggap ng mga Hudyo up to now. Yeah. Hindi nila matanggap yun, no? Sana Kaya tanggapin nga, na nila. in Jerusalem, merong isang gate. naman. No, merong isang gate. Tinanong ko, bakit yung gate na yun nakasara? Sabi niya, bubuksan yan pagka dumating na Mesiyas. Kala ko dumating na. Second coming na pinag-usap. Hindi. Sabi mga Hudyo, hindi pa dumarating ang Mesiyas. Lions Gate po yata yun, Brother Jude. Kulay green. Lions Gate. Kaya pagka nando ka sa sa Dominus Flevit, makikita mo yung gate na yun. Hindi kaya yan ang dahilan bakit hanggang ngayon ang daming kaaway ng Israel. Paano po tinago sa kanila yung ni Isaiah na yung parating na Messiah, yung description ng Messiah. Hindi pinababasa sa kanila yun. Hanggang ngayon, hinihintay nila si Elijah. Pero pa isa-isa naman ng Messiah. bisita ni Lord, hindi naman sa buong Apo. Isa-isa, Hindi katulad ni Pablo, di ba? Kanya-kanya. Kaya So- katulad din ng ng mga protestante, dininiwala sa purgatorio pero nandun sa Maccabees. Wala po kasi sa kanila yung Wala silang Maccabees. Kaya tinatago din. Opo. Binawasan nga nila yung Bible. Tinanggal kasi nila. Binawasan nila. Even praying for the dead, hindi ko kasi sa kanila daw, kumbaga, dead ka na, tapos ka na. I mean, wala ka ng pag-asa. But for us Catholics, we believe, kasi meron tayong church militant, church suffering, at saka church triumphant. Triumphant. Madagdag lang ako, no? Napapansin niyo yung iba pagka binabati nila yung birthday ng mga yumao. Happy birthday, In heaven. Brother June, in heaven, no? So una, parang naiilang ako, bakit sabihin nilang nasa heaven na? Hindi nga natin alam mo ba? dahil wala pang judgment. Nag-canonize na sila. When I read the Catechism of the Catholic Church, the moment we die, we are already judged. Meron na. We are already judged. We already know whether our soul goes to heaven, goes to purgatory, or goes to hell. Yung second coming ni Jesus,
ang isa sa mga husgahan niya, Final. yung mga buhay. Hmm. Yung mga buhay pa. Kaya nga, sabi ko yung pala yun. Kaya pala happy birthday in heaven. Yung particular judgment. You know? A particular Opo, judgment po. Opo. Tayo na yung nagkanonay sa ating mga ginawa nating heaven na akala natin birthday. Pero we need to pray Ang pa rin tanong to ko them nga rin, Yes, we are praying Oo. for them We need to continue always. to pray. Yeah. Kasi kahit naman sila yung nandoon Saka- na, hindi masasayang yung dasal natin, ay ibibigay yan sa iba. Opo. Ewan ko yung nabasa ko yung kaya yung nakapunta sa purgatory, marami yatang doon naiwan doon na protestante dahil wala nagdadasal sa kanila eh. Ang ganun, parang may nabasa akong ganun. Oh, Kasi and di the sila problem, naniwala sa Brother purgatorio, Hector, the dead cannot pray for themselves. Opo. But they can pray for us. For us. Yeah. Kaya nga, pag nagdadasal ako sa kanila, lalo na yung mga mahal ko sa buhay, at kapag kayo'y nasa langit na, huwag nyo naman po kami kalimutan. Amen. Pagdasal nyo naman po kami. Yun. Eh, mas malakas na sila dahil once they're already in heaven, they're already saints. Hmm. Mga santo na sila. Intercessors. Oo. Yes. Kaya na malakas na. Kaya nga alam niyo mga kapatid, pagka meron akong narinig na isang anak na naging pare, sabi ko doon sa nanay, blessed na blessed po kayo. Imagine, araw-araw pinagmimisa kayo ng anak niyo. Yeah? Tayo nga, pupunta pa tayo sa parish office para magpamisa eh. Bayad tayo 100 piso eh. Pero sa kanila, araw-araw pinagmimisa sila ng anak nila. Di ba? Napaka-blessed. Napaka-blessed. sabi ng isang protestante sa akin, bakit kayo sa Apostles' Creed ninyo? Kaya sabi niya, and Jesus descended to the dead or to hell. Dati hell pa nga, di ba? Opo. Tingnan niyo yun. Sabi niya pumunta sa impyerno si Jesus. Sabi ko, hindi ko pa siya masagot nun eh. Ako binago na po yan. Sabi, he descended to the dead. Hindi na hell. Pero talagang yun ang Apostles' Creed natin sa simula, di ba? After he died, he descended to hell. Bakit? Sa hell. Pero ang pagkakalam ko doon, Brother Tonying, yung hell doon, denotes ko yung mga naghihintay kay Lord dahil wala pa yung abode ba yun? Ano yung ba yun? salvation nila dahil di pa siya namatay. The bosom of Abraham ba yun? Diba? Sinusundo lang yung mga... Yung namatay before na hindi pa Sina Abraham. Hindi pa namatay sa cross si Jesus. Kaya yun ang tinubos niya. Yun ang pagkakalam ko doon. Oo nga, parang may nabasa ako ngayon, sinabi rin niya ni Pablo eh, na kaya siya nagpunta doon para akitin muli ang mga naroon na tanggapin siya at saka magbago ng kanilang pananampalataya. Okay. Hindi ko lang matandaan kung saan, kailan sinabi ni Pablo yun. Anyway, salamat. Ganda pala ng sound ngayon. Ano sound sa Sunday? Yung bandang huli. O Israel, hope in the Lord, both now and forever. And ang response is, in you, Lord, I have found you, Lord. I have found in you, Lord, I have found my peace. Apo, yun po yung response. Pero yung isa sa sound is, O Israel, hope in the Lord, both now and forever. Pero sabi nga, dahil saan mo yan, kinakanta yan. Kaya ang awitin yan ay ganito. In you, it's in you, it's in you. It's in you, Lord, in you, it's in you, Lord. My hope is in you. Pag ganun pa yun, di ba? May action pa yan eh. Action song. Yan yung kanta niyan. In you, Lord, I have found my peace. Ay, hindi yan. Tapos yung acclamation.
Ang ganda rin. You have but one Father in heaven and one Master, the Christ. O di ba nandun sa keywords natin yung kanina? Father. Sa ayun, Di ba nakilagay? sa first reading. Sa first reading. Um, Glorifying the Father. Nandun rin pa rin sa una, di ba? Sa Gospel. Yung, hindi ba natin nailagay? obey Obey the elders. Good example. Oh. Okay. Pero related pa rin siya. talaga. Pero Wala. related pa rin siya doon. Kasi we have to obey the Father. If we have to obey the elder, sino ba pinaka-elder? Si Father. Tama. God the Father. Ayan na, ang keywords. Bigla na. Wala na. Father Jerome, paalala lang ha. Yes po. Ano po yun? Huwag mong ipopost yung ating hibla. Bakit naman? Kailangan sa Sabado ng hapon. I think sa GC po natin pwede. Hindi naman po kasama yung mga iba doon. Tama po ba? Pwede. Kasi pinost niya sa Sa Live the Word. Pinupost naman ito tayo sa Live the Word. Live the Word eh. Monday pa nga to Wednesday. May nakapost. Alam ko nakapost na po yung sa iba. Opo. Okay lang yun. Ang ano lang dapat, na yun no cheating. sila. No copying. Meron na siguro, kumukuha lang siguro sila idea, pero hindi lang siguro kopyahin. Dati, gawain ko yung dati, magkuha lang ako na idea. Pero hindi, pero ngayon, hindi ko na pinipinipin. We have the Holy Spirit naman. So, siguro, magawa na ni Brother Tony ng hibla. Oo, ang galing. Ang isang taong nanampalataya na pakumbaba ay humihikayat, ayun, mga tao mapalapit sa Diyos. Oo nga. Ang taong nananampalataya at mapagkumbaba. Kasi parang yun na yun, ando na yun, sasama-sama mo na lang siya. May magdadagdag pa ba? O wala nang kontra? O may mga iba pa? Ang isang taong nananampalataya at mapagkumbaba ay humihikayat ang mga tao. Hindi naman siguro galit si Brother Jun dahil all caps. Oo nga. Hindi kasi nakalimutan ko tanggalin yung sorry. Nakakalimutan ko. May typo lang ako doon yung AMG. Dapat ANG, no? Sorry. Binigyan ko lang ng emphasis yung faithful tsaka humble. Tapos yung true words and indeed. Yung word, yung word of God tsaka yung deed, action. May mga dadagdag pa ba? Meron pa. Yung ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lamang nililimitahan sa mga handmaids. Ito'y maaari ikalat sa mga ibang babae na nangangailangan ng tulong. Lalong-lalo na sa mga balo at mga ulo. Mga balo. No? Nagugutom na ako. Kaya nga dati nung hindi ko pa kilala si Kristo, ang dalas ko dyan sa Pegasus at sa Lexus. Ngayon ko lang nalaman na biblical pala yan, di ba? No, kapag ang iyong kapwa ay walang balabal, ibigay mo ang iyong balabal sa kanya. Talaga naman. Ikaw talaga, Brother John, pinapipicture mo tuloy, pinai-imagine mo tuloy kami eh. Kaya nga pagka natutokso ulit ako, sinasabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, ipikit niyo po ang aking mga mata
para hindi po ako matukso. Makinig ka, Brother Mario, importante ito. Pero pag hindi ko na talaga makontrol, Brother Mario, ganito na ang dasal ko, Lord, kayo na lang pumikit, ako na bahala rito. Bad ka, Brother June. Hindi, sabi naman ni Brother Tunying, huwag daw isasama yung mga post natin eh. Oo ba? Pwede bang Mapag- i-correct kung Kumbaba, ang isang taong nananampalataya Double, ay double na. mapagpakumbaba ay Ay, mapagpakumbaba. Oo. Typo lang yan, typo error lang, Oo. Brother Rick. ay hinihikayat ang mga taong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng salita at gawa. At Ano po gawa. yung mali? Yung pong nananampalataya, Kulang ng doble po yung NA na, pa. tapos gawing I, yung at, Hmm. gawin daw I. Ay mapagpakumbaba. Yan. I. Di ba si Adelia? MAPAG. Tsaka yung Mapag. yan. Tapos yung Ah, nananam. Ang isang Mapagpakumbaba. taong nananam. Kulang ng NA. Ulang pa ng na. Ulit. Nananam. Doon sa nanampalataya. Doon sa nananampalataya, Brad. Oh. Kulang pa ng na. Ang isang Opo. taong nananampalataya ay Correct. mapagkumbaba, Ay ay mapagpakumbaba. mapagkumbaba. Tapos At- dalawa ano to? At At hindi hinikayat ang ang mga tao Magpalapit. magpalapit sa Diyos Sa sa Diyos. pamamagitan ng salita at gawa. Gawa. Ngayon, ang isang taong nananampalataya ay mapagkumbaba. siguro upang mapalapit, kulang ng upang hinihikayat ang mga tao upang mapalapit sa Diyos. Pwede rin po. So, then, Ay mapagkumbaba at masunurin. Dagdagan ninyo. Ang isang tao ng palataya ay mapagkumbaba at masunurin. Di ba? pero sa gawa na yun. Sige. Sa gawa. May at pe. At hinihikayat. Ano to? Parang na lang. Mapagkumbaba. Parang ano ba yan? Masunurin. Semicolon? Ay mapagkumbaba, masunurin at hinihikayat ang mga tao upang mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng salita at gawa. Tama. Okay na siguro. Mm. Okay na? Pwede na. Pwede na siguro. Okay. Agree lahat? Bakit isang tao lang? Marami tayo. Ayun. Tayo ay Ang nananampalataya nila. Yun na lang ang nananampalataya na lang. Ang Kasi isa lang, baka nananampalataya. si Brother John lang yun. Ayun. Correct. Ang galing talaga ni Brother Tunying. Brother Hindi Tunying, naman. teacher po kayo. Ang galing sa grammar. Ano ang tawag dyan? Panitikan o balarila? Pwede na ilagdag ang nananampalataya sa Diyos. So, understood na yan. Okay na po yun. Ano po? Kasi meron na dito ang pananampalataya. Ang nananampalataya sa Diyos. Ang- Ang Pero okay na nananampalataya. daw eh. Okay na. kayo Ang po, nananampalataya. Pwede rin siguro. Kayo po, consensus. Kasi meron ng Diyos doon sa baba. Mapalapit sa Diyos. Oo. Ang galing mo talaga. Kita mo, meron siya yung parang hindi redundant. Ang galing talaga sa grammar niya. Panitikan niya, ni Brother Astig. So related na yan. Di naman tao yung sinasampalataya. Yung nananampalataya po. Nananampalataya sa tao. Dito na. Ay, pagkumata. Pag the tao naman. Jesus tao. Hugot na. Hugot na po. Hindi pa po kayo nagdi-dinner ba, Dr. Lee? Hindi, nagugutom na siya ulit kasi matagal nang kumain. Ano oras na po? Snacks. Grabe naman. Hindi yung gawing question. Hindi yung gawing question yung hibla. Opo. Di ba?
Paano nyo mahihikayat ang mga tao upang mapalapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng salita at gawa? Di ba? Ano po? Sige, gawin mo lang, Brad, interrogative ba tawag doon? Yung hibla natin. Di ba? Gawin mo lang question. Paano nyo mahihikayat ang mga tao mapalapit sa Diyos sa pamagitan ng mabuting balita at gawa? Ganun na lang siguro, no? Kasi hindi masyado na-define yung salita eh. Salita ng Diyos, pamagitan ng salita ng Diyos. No? Salita at gawa. No? Tama. Buting balita. Balita. At gawa. Yung gawa, sa iyo yun. Yung mabuting balita, sa Diyos. Tapos yung hamon, huwag gagawa ng gimmick kapag birthday mo nasabay sa LBS. So naman, patawarin mo na birthday eh. Sino ba may birthday? Brother Birthday Sonny. ni Sunny. Brother Sonny, hindi nag-invite. Nang-intriga pa eh, no? Joke lang po joke. Huwag gagawa ng gimmick kapag yung kaarawan ay nataon sa LBS. Sa LBS. Kasi pwede ka naman kumain ng lunch eh. Bakit itinaon mo pan dinner? Baka yung nagpunta po. Ayun yung time ng yung free time out or ano. Kasi inilibre siya. Maaari po na blow out. Yun lang yung panahon niya, Maaari. diba? Opo. Yun yung dahilan. Amen. Kasi yung inihain nila sa patay, siyempre wala namang kakain na yun pagkatapos maihain. No. Brother Jun, nakahain ka pa ba sa patay? Hindi, dati. Kasi inchik kami. Pero alam mo, Brad, ito, testigo ko to Testigo ko to. Atin lang, baka ma-teaching tayo eh. Apo. Yung inihain namin sa patay, bro. Tapos kakainin namin. Kasi para hindi masayang, no? Kakainin namin. Ganda. Walang lasa. Apo. Walang lasa. It tastes bland. Yes. Bland is the right word. Tapos, dati, meron kaming kasambahay. Eh, alam mo naman kami tatlo magkakapatid, lagi kami nag-aapura. Yung tatay ko nandun, nag-aain na. So, dahil sabi ko nga, doon sa Manila Memorial Park, ang aming patay doon, 18. Nung dati, nung bata pa kami, 7 lang yata o 6. Ginagawa namin, isang hainan na lang. Isang hainan na lang. So, doon kami nag-ain, 5 putahe. No? Eh, para malaman mo kung tapos na sila kumain, merong kahoy, no? Parang, or kung wala kang kahoy, coins ang gamitin mo, 2 coin. Dapat, isang hari, isang tao, isang ibon. Ibig sabihin, yes. Tatanungin sila, tapos na ho ba kayo kumain? Tapos tatapon mo yun. Pagka isang totoo yun, yun yung by experience. Alam mo, dahil nag-aapura kami, tapos na, sige, tanungin na yan. Sabi nung kasambahay namin, Kuya, wag mo muna, hindi pa sila tapos. Sabi sa amin, na hindi pa tapos. Sabi ko, sige nga, describe mo nga, sino yung kumakain dyan? Alam mo, dinescribe niya, wala naman litrato yung mga nicho namin noon eh. Yung mga namatay. Mga yumao. Yung mga yumao. Kumakain pa, Kuya. Hindi pa sila tapos. Marami nga pong nagsasabi o nag-testify na ganyan na kaya nga yung hinain daw sa yumao, walang lasa. Walang lasa at saka wag nang kainin kasi nga ginalaw nga Ginalaw. Kahit yung sigarilyo, halimbawa yung namatay laging naninigarilyo, no? Yung sample, magbukas ka ng kahan ng Philip Morris. Pagka subukan mo, walang lasa. Wala. Kahit soft drinks o beer. Beer. Wala. Yan. Huwag kakainin ang alay sa patay. Maganda ka na yan. Na-publish mo, Brother Jerome, pag yan ang na-publish mo, sasabihin mga inchik yung mga nag-LBS.
Yan, Hindi, Yan, na-share ko lang. Na-share ko lang. Hindi, wag Pero ganun. ngayon, hindi na namin ginagawa yan. Bakit? Patay na yung mga nagsasabi-sabi mag-aalala. Lahat sila patay na. Lahat sila patay na. Sila na Okay. inaalayan dapat Kanila ngayon. So sabi ko, ay pagdadasal na lang namin kayo. So ano po ang ating hamon? Yung kanina, yung nabanggit nyo, yung simula, ano sinabi niyo? Umaten ng LBS. maging magandang example umatin. Upang matuto, di ba? Matutong himayin ang salita ng Diyos. Umaten at magyaya katulad ni Brother Mario. Huwag, meron pang isa, number 2. Huwag makikipag-alitan sa isang Muslim may COVID. Right. Si Brother TJ naman yan. TJ yun, di ba? Kawawa naman yung kapatid natin. Ano yun, ano? Yung meron pala siyang indicator, ano? Ng test para malaman mo kung positive or negative ka. Tingin ko na nakuha niya yun sa opisina. So, nag-positive ba siya, no? Si Yes, Brad. TJ? Yung pinakita niya, Hindi ko kaya nakita. siya, Sorry po. meron siyang pinakitang test result. Okay. Yung parang pregnancy test. Pregnancy Parang gano'n. test. Hindi, parang gano'n. Si Parang JP gano'n. yun, di ba? Si Opo. JP Parang antigen yata yun eh. Opo. RT-PCR. Opo. Nasaan yun? Hindi ko nakita yun, ha? Pero may picture doon sa sa prayer intention. Oh, okay. Hindi, wala si Brother Alex doon. So, ganun ba? wala siya Oh. doon. Ano yun eh, kasi Si JP. maganda yung ang chat box na yun dahil yun yung mga yung gusto mong humingi ng dasal. Brother Alex, ano pa ang mga hamon natin, Brother Panying, Brother Butch? Tama yan. Mas ano yan, workable yan. Yan yung workable. Di ba? Approve na yan. Approve. Okay na yan. Okay na yan, brother. May side block, kailangan tayo, paano tayo makapaghihikayat ng mga tao? Yun nga, yun po, sa reflection question. Yun yung hamon eh. Paano? Hindi, reflection to. Paano tayo makapag... How can you evangelize? Kasi yung hamon, parang action word yun eh. Di ba? Pareho yun, di ba? Evangelize, paano maging kahit naman. Oo. Opo. Ayan, para umaten ng LBS nga. Be a good example. Yeah, pero ang ating hamon is hindi lang dyan sa tao. Pamagitan ng ating example at salita ng Diyos. So how do you do that? Meron po akong katanungan. Yung po mga picture na pinost na yung mauna, hindi lang sila servant, ano? Member din sila ng MFC, no? Yung mga pinost na picture. Hindi, panay servant yun, bro. Servants. Talaga? Ang dami na pala, no? Servants po yun. Ang dami na pala. Ilan na dun yung nakasama namin? Dami na. Brother Butch, do acts of charity. Corporal works. Yeah. Corporal works of mercy. Pero that's doing work. Pero kasi yung hamon mo is parang magkikayat. So it's an evangelization work. So kailangan ka siguro sumapi sa mga lakad ni Brother Tom. Ako rin. I'm looking forward kasi hindi pa ako umaten ng LCS ng servant ng MFC. Hindi, walang biro. Sa CFC Global, umaten ako. Marami. Sa PNP ko yun. lang Naku, sa katutak ng doon, ang trabaho. Tanong mo kay brother, Kay brother... Opo, pero mapapansin nyo, Brother Butch, karamihan po doon yung mga mga police, mga convict, di ba? Yun ang ating mission area eh. Ang sinasabi ko, yung
ano yung mga lugar na sa ating community na may LCS, wala akong nababalitaan eh. Net, Live CLS. Christ, share Christ. Live CLS. Christ, share Christ, meron, marami. Dahil parish based yun. Pero yung LCS natin, yung CLS. entry Bravo. natin, CLS. di ba, CLS natin, yung entry point natin to the community, Okay. wala akong Bibigyan makita. lang kita the sad reality, bro. Katulad nito, nag-imbita kami ng 5, pero isa lang ang dumating. Paano gagawin mo nun? Nasaan po? Saan yung po inimita? Nasa CLS, sa online. Online po. Ngayon, pwede tayo mag face-to-face. So, katulad na sa Paras, we can join there. Ngayon, may niluluto kami ngayon ni Brother Tom. So, hopefully, magbunga yung sa mga corporate. Mag-umpisa kayo doon sa korporasyon ni Sister Marilyn. Yung mga maraming bago doon na bigyan, bibigyan ng CLS. Opo. Hindi, sana sa amin ni area ni Brother Alex, makapag-ano kami, Oo. makapag-organize kami dito sa kasi May kulang suggestion- kami. Suggestion ko, hindi. Tutulong kami. MCU, bakit hindi mo pasukin, brother, ano? Pinasok na po namin yung dati. Naging household head pa ako doon dati. Oh. Pero magandang ano po yun, magandang suggestion po yun. Kasi dalawa yan eh. You can also tackle yung eskwelahan, School of Nursing. School of Nursing, pwede natin bigyan ng Live Pure. Oo. Oo. Tapos yung mga nurses na existing, bigyan natin ng CLS. Yan na lang, problema natin, yung oras nila, hindi nila hawak ang oras nila eh. Yun ang problema. At paano natin bebenta yun doon sa management ng MCU? Ito pong mga nalulungkot lang ako dahil sabi ko nga sa inyo, bukod dito sa LBS na to, every Friday may LBS po ako na ang mga participants, mga doktor ng MCU. Yun. And some of them are handmaids of the Lord. But nung tinanong ko sa kanila whether they are practicing handmaids of the Lord, hindi na daw. Kaya nga natutuwa sila na may LBS. O yan, ipasok natin yan ngayon dito sa handmaids kasi baka yan na nung panahon nila handmaids pa nung hindi pa naghihiwalay ang ano nun. Opo, totoo po yun. Ngayon, ipasok natin sa MFC. Conduct tayo ng CLS doon sa mga handmaids na yan. Tapos imbitahan mo si Brother Tunying na mag-sharing. Hindi kaya magiging malaswa naman yung gagawin natin doon. Dahil ito kapatid natin, ang taas ng paggalang ko dyan. Pero baka makita yung tunay na picture kapag nandun na. Hindi niya makontrol. Baka hindi niya makontrol ba? Yun lang, doon lang ako nag-aalala. Teka. Meron akong hugot. Pakidagdag. Sige po, tuloy niyo po. Paanong magpakumbaba tayong mapagmataas? Yun, ako, malalim nga yun. Maganda yan. Maganda yan. Pagkaraniwan, lahat ng tao mapagmataas eh. Yung pride natin, number 1 yan, number 1. Correct. Alam mo, sagot dyan. WWJD. JD. What would Jesus do? Oo. Sa ganong sitwasyon, if you always think about it, always ang inahangad ni Jesus Christ, the good of others. Kasi hindi mo iniisip sarili mo, yung kabubuti ng iba. Balikan ko lang yung gospel, yung gusto ng mga Pariseo yung seat of Moses. Pero tinan niyo si Jesus, pag nagtuturo siya, anong ginagawa niya? Nakaupo siya sa damo. Hindi siya umupo sa mga seat of authority. Sumasama siya sa mga tao pag nagpipreach siya. Either nakatayo siya, pero kung mahaba yung kanyang session, nandun lang siya, nakaupo lang siya doon sa damo. Nakikisalamuha. Kaya very humble talaga si Jesus. Oo. So, yun yung hindi mo hahanapin kasi ang hangad lang ng Panginoon Jesucristo, paano niya maipapakalat at mapapaalam mabuti doon sa mga tao. Kanyang mga talinghaga ay nakaka-relate sa mga common people katulad ng mga tanim. Di ba? Katulad ng liwanag, ilaw. Di ba? Yun yung mga talinghaga niya, yung mga talents, pera.
Kasi nga po, siya talagang walk the talk siya. Mawak na to. Kasi kung ano yung pinapangaral niya, yun yung ginagawa niya. Yan. Like, Kaya nga yun. di ba, he came not to be served, but to But to serve. serve. So, ganun din ang magiging ano mo. So If yun this is dapat Christ siguro came. yung posture. Dapat yun ang maging Yun. posture. Yun ang Para- sagot. Oo. Para hindi maging mataas. Yan. Kapag mataas. Lagay mo sa sa Live the Word Challenge. How can we really Hindi question. Dapat question hindi ba? question. Hindi Hindi po question. dapat question. Sugot po yung question. paano natin? Hindi, okay na po yan. Okay na yan. Sige. Opo. Okay Okay na. na po yan. Pwede bang gawin ko na lang to, uniformly Tagalog? Maging Pwede mabuting rin po. Halimbawa, yung pagpapakumbawa, ang hamon doon, maging isang unano. Aray ko na naman. Total ka, brother. Ba't masyado brother? Mababa. Alam mo, sa totoo lang, Brother Alex, hindi ka naman si Jerome nga, nagulat ako. Ganun pala katangkad si Six-footer Jerome. yan. Di ba? Brother Jerome, six-footer Oo. yan. Kaya sabi ko kay Jerome, alam ko na yung favorite sport mo, Brad. Sabi ko doon sa ating convention. Jolens. Sabi niya, Brad? Pole ball? Chess. Pole ball? Chess. Hindi, chess. Chess yung Jolens. chess tsaka dama. Doon siya magagaling. Ping pong. Ay, gusto ni Pambira brother naman, napunta na naman. Kailan kahit, Ano? Okay na. kahit tanong naman kay brother, yung ating bowling. Ayaw nga, wala pa pong ano, no? Oh, Next tapos na ano, October Tapos eh. na yung taon. Sige po. Wala pa rin I-remind booking natin natin. si brother Tom. Na gusto Brother ni Tom. brother gawin Tagalog. Maging Uniform. magandang halimbawa Correct. Maging mabuting halimbawa, or mabuting Dumalo ng- halimbawa. dumalo ng LBS. Yun, dumalo. Mag- Anong Tagalog ng iba. LBS, bro? Wag na yun. Wag na Tagalogin yun. Hindi, Wala yung Tagalog. sabi ni Brother Hector, Tagalogin daw eh. Ng Abbreviation naman siya eh. litur, ano yan? Dumalo ng LBS. Mahirap eh. Tapos gumawa ng kabutihan. Tapos close parenthesis, Corporal Works of Mercy. English. Taglish pa rin. At least nasa ko parenthesis. Okay. Yung ang Live Cry, Share Cry, hindi pa ako naka-attend eh. Sa totoo Attend lang. ka, Brother June. Hindi ko nga namin- alam saan eh. Wala kasi nagsasabi kung saan. Sasabihan namin si Brother Tom, kuhanin ka mag-talk. Hindi, bro. Participant. Hindi pa ako nakadalo eh. Hindi, Share cry. pwede ka na mag-talk. Kasi parang Pwede ka na mag-talk. CLS din yun, bro. Oo. Ang track niya, ganun din. Yun din Six po talks yung yun. talk. Yun din po yung talk. Di ba yung CLS, yun ang ating CLP. Opo. Parang Pero yung Live Cry, Share Cry po, ano pa ba yun? Halos ganun din Ganun po din, yung post talk. season. Ganun din. Opo. So, Ang kulang lang yung huli, yung mission Yung Mission Vision lang. Opo, wala lang po yun. Kasi sa Live Christ, Share Christ po, Walang it membership. depends. Yun, walang membership. It depends dun sa mga dumalo if they want to be a member of MFC. Pero we are not obliging them. Okay. Kaya, Halimbawa, naka-attend ako ng Live Christ, Share Christ. Tapos gusto ko maging member ng MFC. Ang Opo. ibig sabihin, yung CLS natin, doon na lang Bibigyan sa lang ng talk namin. Mission and Vision, doon na lang. Isang talk na lang po, sinasabi ni Brother. Ayun, Kukuhanin okay. na lang po yung isang talk. Ayun, okay. Binibigay na lang po yung isang talk para pwede sila maging member. alas Okay. 10 na po. Ay, nagagalit na Gutom na. si Brother And Tony. tama rin sa reflection, huwag palaging nakatingin sa relo. No. Dapat palitan ang relo ng phylactery. Phylactery. Inaantok na din si Doon sa doon sa hamon, mag-imbita ng handmaids. LBS natin. Pwede naman, di ba? Mag-imbita ng handmaids sa LBS natin. Oo. May Kasi sarili ano naman po. to eh. Malakas ang LBS sa mga handmade.
Sino next pero facilitator? Yeah. di ba maganda kung meron tayo rito mga handmaids para Oo. inspiration ba? Inspiration. Magiging Sino po spice of next? life yan. Next Wag. facilitator natin. Huwag mo pakikialaman Yeah. ng mga handmaid. Ay. Tamo. May babala na. Bakit may babala? Pero alam mo, Brother Tunying, yung mga nakakausap kong servant, yung mga overseas worker, ayaw nila ng handmaid. Gusto nila singles po, guys. Siyempre, ay, Hindi, walang biro, ha? Hindi ako nagbibiro. Totoo yun. Karamihan ng mga, ng Kasi mga... akala nila matatanda na ang mga Oo, handmaids, mature mali na. yung pananaw nila. Dapat talagang, maiba yung kanilang pananaw, eh. bago at lumang. Okay na tayo, Brother Jerome. Closing prayer na tayo dahil, na, Closing the prayer, Brother Tonying. alas 10 na, Brother Tunying. Closing prayer ka na lang. Anong closing song, Brother Tunying? Nagsimula ka ng opening song. Sino next facilitator? Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Ika'y laging tapat na magmahal. Ang iyong awa ay magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. buong puso po kami, o Amang namin Diyos, na magpasalamat. Marapat lang po na kami ay magpasalamat sapagkat tinangkilik po namin ang iyong mga salita at ang mga salitang ito ay nais po namin maisulat sa aming mga puso. Alam po namin na hindi po namin kayang gawin lahat ang magpakumbaba sapagkat kami po ay talagang mapagmataas. Subalit sa tulong at gabay ng iyong Espiritu, magagampanan po namin ang nais mong kami maging banal, maging matuwid na mga servant sa Panginoon. Palagi po namin lalagay sa aming isip ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal, sapagkat ikaw nga po ay parang aming ina na rin. Kami ay sinusubaybayan mula sa aming pagkasanggol hanggang sa aming pagtanda. Patuloy po kami magpapasalamat. Patuloy po kami aasa sa inyo. Patuloy po kami tatanggap ng mga payo ng Espiritu upang tunay nga po kami maging matuwid ng mga servant sa Panginoon. Ito po ay lagi namin dalan sa pangalan po ng anak si Kristo, kasama nga po ang Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, Sa Anak, at sa Espiritu Espiritu Santo, Kaparang kaparang munang-una, Ngayon, ngayon, at magpasawalang Walang hanggan. hanggan. Amen. 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 Magandang gabi po. Good night. Magandang gabi po. Pictures na may Bible.